ating feedback. Saan ba yon? Saan ang adjust ko dito? Uy, dito. Okay. Ito? Diyan mo microphone. So anyway, speaking of, gusto lang naming ibahagi. Although yung ikwento lang nung nakaraang gawad pasado, sometime in October ba yun? October ganyan. Nawala na kami ng sense of timing. Gawa ng mga bagyo at mga sunod-sunod na kalamidad. Plus, yung mga personal pong nangyayari sa amin. Alam nyo na towards November yun na magkakasunod pong yumao ang tatlo sa pinaka-itinuturing naming mga mahalagang tao sa buhay namin. O diba? Nauna na nga dyan si Piwi Colintan ng Jeremiah, na biglaan din yung pagkamatay. Grabe, nakakaloka kasi si Piwi naging parang manager niyo po ako simula nung bago mag-pandemic hanggang kailan, mga 2012 hanggang ngayon 2025 na ang dami-dami kong mga booking na binibigay sa kanya, mga racket, mga alam niyo yon, mga basta pag in fact, this December may mga gig kaming pupuntahan or mga tinanggap kaming gig na kakanta yung banda kasi ni-revive pa rin niya yung Jeremiah at ongoing pa rin na magkasama niya dito si Froilan Calixto, si Sir Professor, na may mga supposedly booking pa kami sa Camp Crame, sa Aguinaldo, yung mga Christmas party na noon pa namin hinahawakan. So nakakalungkot kasi at 47, noong October 7 siya dapat mag-birthday. Nagkausap pa kami Nag-birthday pa siya noong October 7 pala. Tapos, bago magkatapusan, ayun na nga, nabalitaan na lang namin, binalita sa amin ni Froy na, yun na, inatake siya sa banyo 2 hours after bago pa siya nadala sa ospital. And, after that, nakoma na siya. Nakausap pa siya ni Froy habang nagigig si Froy sa isang event nila. Nakausap pa pero hindi na rin bumubuka yung mata, mga ganung kwento. And, sa dami ng mga magagandang alaala namin sa kanya, lalo na ng mga time na nagsama pa sila ng aking minamahal na kaibigan na naging kasamahan ko rin po sa DZMM Teleradyo, at nagkaroon sila nagbunga ang kanilang pagmamahalan, plus yung mga dati niyang mga kasamahan, yung mga original members ng Jeremiah na madalas din namin nakakausap dahil mga nasa Amerika na. Ang ganda ng relasyon, lalo pa talagang nagkakaisa kami pagdating sa larangan ng music, yung mga kanta. Tapos pinakapaborito ko nga laging kinakanta niya yung Jack Jones medley, 'di ba? Yung Kiss Today, Goodbye, mga ganoon, 'di ba? Basta ang daming magagandang alaala, pero ang nakakalungkot lang kasi feeling ko parang masyado pang bata. Pero sino pa naman nga tayo para questionin yung mga ganung pangyayari? Kaya nagkaroon actually epektado ako doon kasi yun yung nawalan ako ng boses, nagkasakit din ako, etc. Tapos ilang araw lang, parang 2 days or 3 days after, nabalitaan ko na lang na nakremate na pala yung isa sa pinakamamahal ko ding naging katrabaho at kasama sa Araneta Group of Companies, particular ang Uniprom, nung nagkasama kami ng aking kaibigan na si Henry Yu Lapis, si Gak kung tawagin namin, na very close sa akin at naging kumpare ko sa pag-aanak ng mga naging empleyado at kasamahan namin, katrabaho namin noon sa Araneta, na nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Simula nung nagpunta ako sa Araneta Group of Companies in 1998, 1999, ganyan. Ano bang tawag dito? Siya na yung naging actually siya yung pinaka-rason, mga kaibigan at mga katimang Metabol, sa kung bakit libo-libo rin yung napapasaya ko at nabibigyan ko ng mga access sa mga iba't ibang klase ng palabas, Mapa Araneta, Mall of Asia, PhilSport Arena, sa yung SM MOA, tapos Philippine Arena, ano pa ba? Lahat na klase na yata ng mga venues na kung saan meron mga concerts, mga beauty pageants, pati sabong kasi literal na sabong ng mga manok, at kung ano-ano pa mga events na may malalaking venue. Siya po yung pinakadahilan kung bakit madali akong
pagpa-reserve ng mga tickets, nakakabili ng mga tickets na may magagandang upuan, minsan mga libreng tickets, etc. etc. Yun po yun si Ga Henry Lapis na according sa kwento, nung nakakuha daw po yung kanyang mga labi sa loob ng kanyang sasakyan, parang 2 araw na ang lumipas at nasa decomposition stage na. Sobra talaga ako natigalgal, sobra din akong naapektuhan kasi grabe din ang pinagsamahan namin ng tao na yan at isa yan sa mga lalaking kaibigan ko. Kasi ako po, aaminin ko sa inyo, iilan lang po ang mga totoong lalaking kaibigan ko na naging kaibigan ko at minahal ako. Tinanggap ako kung ano ako. Yan, si Peewee, tapos ito nga si Ga Henry, na nakakagulantang na hindi ko man lang siya nasilayan sa yung mga huling sandali niya, and nabalitaan ko na lang through our common friends from sports sa PBA at saka sa volleyball na na-cremate na nga daw po yung kanyang mga labi kasi nga hindi na masyadong pinaglamayan pa. So nakikiramay ako sa mga naulila ni Henry Niga kasi hindi nga ako nakapagbigay man lang ng aking huling respeto sa kanyang pagpupugay. Lalo pat ang huli naming conversation nung huli kami nagkita, nung namahala po ako ng media nung dumating po dito sa bansa ang senador ng Brazil na si Leila Barros, isang napaka-iconic na volleyball player mula sa Brazil, at naging bisita po siya dito na nagkaroon po tayo dito ng liga, yung volleyball, yung men's volleyball na World Cup. And inaano pa ako, tinutukso pa ako ni Ga Henry. Sa mga nakakakilala ka po kasi sa akin sa sports, ako po yung isa sa mga malalakas ang loob at mapangahas na madalas pumupunta sa mga dugout. Sorry, gusto ko lang ikwento to. Nagpupunta sa mga dugout ng mga players. Kasi nga kaibigan ko yung mga team managers, team owners, yung mga coaches, at yung mga players. Kaya kumbaga ako may mga access ako. Pero yung iba kasi hindi kasi lahat o hindi karaniwan sa isang mamamahayag o reporter or journalist o writer na nag-i-interview ka sa loob ng dugout. At isa po ako sa mapapalad na gano'n. Kaya itong si Ga Henry, alam niyang gano'n ako. Nung time na huling usap namin na nandun kami sa MOA na kung saan ginaganap yung volleyball ng mga iba-ibang mga kalalakihan mula sa iba-ibang bansa. Sabi niya, pumunta ka nga sa dugout ng ganito. Ang dami daw mga doon. Sa yung mga taga-Brazil, yung mga taga-USA, yung mga taga-Japan, yung mga ganun-ganun siya sa akin. Na para tinitesting niya kung may powers pa ba ako sa edad kong ito, kaya ko pa bang ganunin. But alam mo, mga ganong memorya, ang sarap lang alalahanin. Gusto ko lang i-share dito sa inyo kasi baka kalain ng iba, alam mo na, chuchu-chuchu, pero kami po kahit sa mundo ng showbiz, mundo ng sports, may mga nagiging kaibigan ka o kasamahan sa trabaho na kumbaga behind the camera, pero mas sobra mo pang nagiging close at sobra mo pang nire-respeto kasi ang ganda ng mga pinagsasamahan ninyo. And ano lang siya, ilang taon lang ba siya? 50 something lang yun eh. So, ang bata pa rin, ang babata nilang nakuha. Pero, yun nga, malating magagawa, kundi pagdasal ang mga kaluluwa nila. And ito nga po, ang pinakahuli na talaga namang tumigalgal sa aking pagkatao. Although, medyo parang natatanggap na rin naman ng pamilya ng aking babanggitin na mahal po namin. Syempre masakit pa rin yung tuluyan na nga siyang nawala. Ang tinutukoy ko po, ang nagsilbing pangalawang nanay ko nung ako'y nag-aral sa UP Diliman, simula noong 1987 hanggang graduate ako noong 1991, ay ang aking minamahal na si Nay Suming or Aling Suming Consuelo Castillo Agapito na pinunta namin sa San Pablo. Dahil nga yun na, tuluyan na po siyang iginupo ng kanyang karamdaman kasi for the longest time, actually umabot pa ng mga 14 to 15 years, 2 beses po siyang nabuksan yung kanyang ulo para kasi nagkaroon ng blood clot at ang tawag dyan, aneurysm. Tapos hindi naman naging gulay pero hindi na siya bumalik sa dati niya sigla simula nung na-stroke siya at nag-retire siya sa Mascom. Yun na. Ay! At magdiriwang sana siya ng kanyang ika-88 or 88th birthday ngayong December 7. Pero yun na, inilibing na po siya ngayong November 21. And syempre masakit pa rin. Lalo na siguro sa kanyang mga totoong anak kasi ako, inampun po nila ako.
at naging kapatid ko po sa turing ang kanya ang apat na mga anak niya lalaki, although dun sa apat na yon, 3 na lang po silang nandiyan dyan. At close na close pa rin po naman ako sa kanila. Kahit na sa mga extended families nila, sa mga kamag-anakan nila, sa parehong Castillo at Agapito side, ay naging malapit na malapit din po tayo. Kaya sobrang lungkot din po itong ganitong pangyayari sa atin. Kasi ako nga sa pagkakasakit ko, parang hindi ko na kinakaya minsan yung emosyon na ganyan. Nagkakaroon na nga ako ng mga anxieties, mga sleepless nights, etc. Pero ganun ang buhay. Ang importante yung mga lessons at mga learnings na natutunan natin mula sa kanila, yung mga gandang experience siguro. Kaya nga po ako, ipilinag ko rin po ito kahit medyo personal na po itong binabahagi ko at hindi naman bahagi ng showbiz. Pero somehow, bilang mga nakilala mga personalidad din po sila at gumagalaw din po sila sa likod or harap ng mga telebisyon, radyo or what, marami rin po nakakakilala. At gusto ko lang ibahagi ang pagbibigay-pugay ko po sa kanila bilang kanilang kapatid, kaibigan, anak, at kasamahan sa mundong ito na alam natin nagsusulong kasi sila yung mga masasabi kong 3 sa pinaka masasabi kong mabubuting naging ng mga kaibigan or binigay sa akin ng Panginoon para makasama ko siguro somehow kahit sa ilang mga taon lamang na ngayon malapit na rin na mag senior citizen na mag-dual citizen, pero yung mga alaala nila at yung mga sabi ko nga na mananatili do sa masyadong emosyonal o madrama itong episode kong ito, pero yun lang po ang gusto kong sabihin, ibahagi sa inyo na mahalin po natin ang mga totoong tao na nagmamahal sa atin regardless kung kadugo natin sila, kahit kapatid, kaibigan or what. Ang importante yung mga magagandang aral at mga magagandang karanasan na naibahagi natin sa kanila at naibahagi at nakuha din natin from them na magagamit natin habang tayo'y humihinga pa. Yun lang yun. Kasi sa paghinga, sa dami na nga ng mga nangyayari, kalamidad, bagyo, lindol, pinapaalalahanan tayo ng inang kalikasan, ginigising tayo ng nasa taas. Pero sa iba-ibang format ng pagbibigay natin ng impormasyon, ng balita, chismis man yan, intriga or what, kinakailangan pa rin po talagang binabalansin natin ang ating mga emosyon at laman ng ating utak. Kasi yung mga, lalo ngayon sa social media, nakalat at laganap yung mga bashing at kung ano-ano pa. Sana naman po ay maisipan din natin na marami rin mga tao na ako, kita nyo naman ang engagement ko. Kahit 3, 4 lang ang nanonood niyan. Masaya na ako pag merong 1 o 2 na nakakaunawa at nagsasabing mabuti ang ginagawa natin. O, diba? Hindi ako nagle-lecture, ayoko na maging preachy, pero ako nagbibigay-pugay po rin po sa pagkakataon sa aking mga binanggit na mga kaibigan, kasamahan, nanay, kapatid at kaibigan. PB Polintan, Henry Lapis, Nay, Aling Suming, Consuelo, Agapito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa magagandang alaala at buhay na ibinigay ninyo sa amin dito. Yun lang po. Ako po ang inyong po, Papa Amberabal Amlet Nagos. Ayoko umiyak. Bye. Tagal lang.